Maligayang panunood po, Karikap! Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang sci-fi war action film na may pamagat na Primitive War. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula, Karikap, sa panahon ng Vietnam War, kung saan makikita natin ang isang platoon ng mga sundalong Amerikano na sumusulong sa gitna ng gubat habang bumabagsak ang malakas na ulan. Ang sergeant ay tumatawag ng tulong sa adyo at ibinubunyag kung ilan sa kanyang mga sundalo ang patay na. Maya-maya ay biglang may sumigaw na isa sa mga sundalo bago mawala sa dilim, na nagdulot ng takot at kaguluhan sa grupo. Itinaas ng sergeant ang kanyang baril at walang patumanggang bumabaril, ngulit sa isang nakakagulat na pangyayari ay isang dambuhalang dinosaur ang lumabas mula sa gubat at umatake sa kanya ng sobrang bilis. Kinabukasan ay makikita natin ang dalawang opisyal ng hukbo na dumating sa isang baryo sa Vietnam kung saan nagkampo ang ilang sundalong Amerikano. Ang kanilang misyon ay imbestigahan ng isang shipment ng nuclear material na ginagamit ng mga Soviet sa rehiyon. Nilapitan sila ng isang babae na tila nagmamadali at ikinwento kung paano pinatay ng isang may pakpak na hayop ang kanyang asawa. Ngunit inakala ng mga Amerikano na nawalan lang siya sa kanyang tamang pag-iisip. Pagkatapos ay siniyasat ng dalawang opisyal ang paligid kung saan napag-alaman na napakataas ng antas ng radiation ang lugar. Nakilala nila si Colonel Jericho at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa radiation at kung paano nawala ang kanilang team sa isang kalapit na lambak. Kaya nagpasya si Jericho na ipadala ang kanyang Vulture Squad para sa isang rescue mission. Pagkatapos ay tinawag ni Jericho ang Vulture Squad na binubuo ng mga bihasa at eksperto sa delikadong misyon. Ipinahayag ni Jericho na may platoon ng sundalo na nawala sa isang liblib na lambak at ang kanilang misyon ay hanapin ang mga ito. May mga chismis tungkol sa kakaibang nangyayari sa lambak, ngunit tuwing nagtatanong ang mga sundalo, ang sagot lamang ni Jericho ay classified ang impormasyon. Pagkatapos ay makikita natin, Karikap, ang mga miyembro ng Vulture Squad na pinamumunuan ni Sergeant First Class Baker. Pangalawang in command ay si Sergeant Xavier, kasama ang baguhang radio operator na si Leon. Kasama rin sa grupo ang mga dating air cavalry na sina Eli at Miller, pati na rin ang mga sniper na sina Keys at Logan. Sa gabing iyon ay ibinaba ng mga helicopter ang Vulture Squad sa gitna ng gubat. Nagbabala ang piloto na hindi maaasahan ng compass dahil sa malakas na magnetic interference sa lugar. Ngunit hindi pinansin ng grupo ang babala at lumapag sa mababang lupa at nagsimulang sumulong. Hindi nagtagal ay napangsin nila ang malalaking marka ng kuko sa puno at dambuhalang tatlong daliling yapak sa putik, tila iniwan ng isang monstrous na nilalang. Nakakita rin sila ng backpack na may mapa ng Research Station 4 at notebook na may nakasulat na "We are being hunted". Sinuri ng squad ang mapa at nagpasya na sundan ang tinuturo nito. Ngulit biglang hinila si Baker ng dinosaur papasok sa kagubatan. Agad siyang bumaril sa nilalang na natakot at tuluyang tumakas. Pagkatapos ay lumipat ang eksena, Karikap, sa ibang bahagi ng lambak kung saan may grupo ng Soviet soldiers na nagpapatrol. Ginagabayan sila ng isang lokal na babae na si Con Nguyen, na galit sa mga Amerikano dahil pinatay ang kanyang pamilya. Habang maingat na sumusulong ang grupo, ay isang sundalo ang naiwan at nahiwalay sa iba. Agad siyang inatake ng dinosaur na binunot ang kanyang hulo sa isang kagat. Natagpuan ng kanyang mga kasama ang katawan at inakala nilang Amerikano ang pumatay, kaya nagpasya silang maghiganti. Samantala ay narating ng Vulture Squad ang isang kuweba kung saan natuklasan nila ang mutilated na katawan ng mga nawawalang sundalo.
Labis silang nalungkot at base sa kalagayan ng mga bangkay ay napagtanto nilang may nakakatakot na nangyari. Di nagtagal ay biglang lumabas ang isang grupo ng malalaking feathered dinosaurs mula sa dilim at umatake sa kanila. Walang tigil ang putukan ng mga sundalo, ngunit hindi nila maunawaan paano nabuhay ang mga sinaunang nilalang na ito. Di nagtagal ay isang dambuhalang colossal dinosaur ang tumakbo sa kanilang harapan at pinapabagsak ang mga puno sa daan. Sa gitna ng kaguluhan ay nahiwalay sina Baker at Leon sa natitirang grupo at mabilis na nawawala sa gubat. Umakyat sila sa mga bagin upang makatakas sa nilalang at nagawa nilang maabot ang tuktok ng kuweba. Ngulit, biglang nakita nila ang isang natutulog na T-Rex na labis nilang ikinagulat at ikinatakot. Halos walang oras ang dalawa upang tumakas nang biglang lumitaw ang isang grupo ng mga batang dinosaur hatchlings at sumigaw ng malakas na nagpagising sa kanilang ina. Sa puntong iyon ay nagalit ang T-Rex na ina sa pagdating ng mga intruder at agad na umatake sa kanila. Bumaril sina Baker at Leon, ngunit halos hindi naapektuhan ng mga bala ang nilalang. Nagpapatuloy silang tumakbo sa gitna ng mga puno, ngunit walang tigil ang pagsunod ng T-Rex. Sa huli ay nagtago sila sa likod ng isang palumpong, ngunit unti-unti ring lumalapit ang nilalang. Kinabukasan, ang natitirang 5 sundalo ng Vulture Squad ay nakalabas na sa makapal na gubat. Iginiit ni Miller na dapat nilang balikan ang lugar upang hanapin sina Baker at Leon, ngunit tumanggi si Eli at gusto niyang tawagan agad ang emergency backup. Ngunit ipinaalala ni Miller na nasa kay Leon ang radio kaya wala silang paraan ng komunikasyon sa labas at tila helpless na sila. Samantala ay patuloy na tumatakas sina Baker at Leon mula sa dinosaur hanggang sa marating nila ang isang bangin na tanawang ilog. Dahil wala ng ibang opsyon ay tumalon sila sa tubig at walang tigil na sumunod ang T-Rex sa kanila. Yumanig ang buong lambak sa impact ng pagtalon at nawalan ng malay si Leon. Dahil sa nangyari ay hinila ni Baker si Leon papunta sa pampang at magkasama nilang nagawang makaligtas habang iniiwasan ng nilalang. Ngunit biglang lumitaw ang isang misteryosong babaeng Ruso na nagpakilala bilang si Sofia. Tinulungan niya si Baker na hilahin si Leon mula sa tubig at napagtanto ni Baker na may malalim na kaalaman si Sofia tungkol sa mga dinosaur. Di nagtagal ay inimbitahan sila ni Sofia sa kanyang shelter para sa kaligtasan. Bagamat may alinlangan si Baker sa pagtitiwala sa isang Ruso, ay wala siyang ibang pagpipilian kaya nagkasundo sila. Samantala, ang natitirang Vulture Squad ay patuloy na sumusulong sa ibang direksyon upang hanapin ang kanilang nawawalang mga kasama. Muli nilang nakasalubong ang ilang dinosaur, ngunit dahil ito ay herbivores, ay nanatili itong mapayapa at hindi umatake sa tao. Sa ibang lugar naman, ay dinala ni Sofia sina Baker at Leon sa isang laboratory na tinatawag na Research Station 4 kung saan naninirahan siya ng halos 1 taon. Ipinahayag ni Sofia na siya ay isang paleontologist at ang buong sitwasyon ay konektado sa isang Soviet experiment na pinamumunuan ng isang general na si Borodin. Habang naroroon ay nag-inject si Sofia ng morphine sa kanyang braso at ipinapakita na ang pamumuhay mag-isa sa ganitong lugar ay nakaapekto sa kanya at nagdulot ng pagka-adik sa droga. Pagkatapos ay nakontak ni Leon ang detachment at galit na kinuwento ni Baker kay Colonel Jericho ang sitwasyon tungkol sa mga dinosaur. Hiningi rin niya kay Jericho na imbestigahan ang Russian general na si Borodin na nasa likod ng buong operasyon. Ngunit hindi naniwala si Jericho na nabuhay muli ang mga sinaunang nilalang na ito. Ngunit pumayag siya na tignan ang kaso ni Borodin. Sinawayan ni Baker si Jericho dahil sa pagpapadala sa kanila ng walang sapat na impormasyon at iginiit na ipadala ang helicopter para sa kanilang rescue ngayong gabi. Pagkatapos ng tawag ay naglakbay ang tatlo sa labas ng pasilidad upang hanapin ang natitirang team at makauwi. Samantala ay nakatawid ang Vulture Squad sa isang bukid nang biglang magsimulang bumaril ang mga Soviet sniper at nasugatan si Keyes sa kanyang binti.
Nagkubli ang parehong grupo at nagpalitan ng walang tigil na putukan na kalaunan ay nakatawag ng pansin sa isang grupo ng lumilipad na dinosaur. Nagsimulang umatake ang mga nilalang sa tao, kaya napilitang magkaisa ang mga Amerikano at Soviet laban sa kanila. Isang dinosaur ang dinurog ang isang sundalong Soviet, kaya agad na sumugod ang iba pang nilalang upang kainin siya, na nagbigay ng pagkakataon sa mga sundalo na makatakas. Kalaunan, habang tinutulungan nila Keyes sa kagubatan, ay natagpuan ng Vulture Squad sina Baker at Leon kasama ang babaeng Ruso. Ngunit halos wala pa silang sandaling magpahinga nang dumating muli ang isa pang grupo ng mga dinosaur at umatake sa kanila. Walang tigil ang putukan ng mga sundalo, ngunit isang dambuhalang nilalang ang nakarating kay Keyes at sinimulang atakihin siya. Malubhang sugat ni Keyes at natakot na ito na ang kanyang wakas, ngunit agad niyang inabot ang kanyang kutsilyo at tinusok ang dinosaur sa leg. Tumunog ang nakakatakot na sigaw ng nilalang na nakatawag ng pansin ng iba pang sundalo. Nagsimulang magpaputok sila sa dinosaur at nagpasyang tumakas. Pagkatapos ay dinala ng grupo si Keyes sa research station upang gamutin ang kanyang malubhang sugat. Binigyan siya ng morphine upang maibsan ang sakit, ngunit agad namang nag-inject si Sofia para sa sarili at pumunta sa ibang silid. Lumapit si Baker at sinawayan siya sa kanyang ginawa, at dito ipinaliwanag ni Sofia na ang buong sitwasyon ay isang aksidente lamang. Ipinahayag niya kung paano balak ni Borodin na lumikha ng wormholes upang mag-teleport sa Estados Unidos at sirain ang kalaban mula sa loob. Ngunit napakalubha ng pagkakamali ng eksperimento at ang collider na ginamit ay nagdulot ng mga particle malumampas sa speed of light na nagbukas ng portal sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Dahil dito, ay lumitaw ang maraming dinosaur mula sa Cretaceous period sa Lambak noong Vietnam War. Sinubukan ng asawa ni Sofia at ng iba pang mga siyentipiko na labanan ang mga utos ni Borodin, ngunit pinatay sila. Inilipat ni Borodin ang eksperimento sa ibang pasilidad at patuloy na sinusubukang buksan muli ang wormhole. Ngunit nagsimulang umuga ang mga pader habang sinusundan ng mga dinosaur ang kanilang bakas at umatake sa research station. Bumabaril ang mga sundalo mula sa mga bintana at pinto. Mulit hindi nagtagal ay isang dambuhalang nilalang ang sumugod sa pangunahing pasukan at pumasok sa gusali. Ipinaliwanag ni Sofia na may bangka sa malapit na ilog na sira ang makina nito at hindi niya maayos. Naniniwala siya na kayang ayusin ng mga sundalo ang bangka at iminungkahi na gamitin ito upang tumakas mula sa station. Sa puntong ito ay naghanda na ang grupo upang tumakas, mulit na pagtanto ni Keyes na hindi siya makakatakas at iniutos sa iba na umalis at iwan siya. Malungkot na nagpaalam ang kanyang magkakasama at iniwan siya sa pasilidad. Gulit ngumiti si Keyes at pinagana ang mga explosives na dala niya. Isang malaking pagsabag ang yumanig sa station na nagwasak sa ilang dinosaur na nasa loob. Samantala ay inayos ng natitirang grupo ang bangka at nakatakas habang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang kaibigan. Kinabukasang karitap ay napagtanto ni Baker na hindi nila maaaring iwan ang sitwasyon ng ganito. Kaya ipinaliwanag niya sa team ang tungkol sa collider na kailangan nilang sirain. Ngunit ipinaliwanag ni Sofia na ang collider ay hindi stable at ang pagsabag nito ay makakapinsala sa buong mundo. Sinabi niya na ang taning paraan upang itigil ito ay pumunta sa Soviet base at pisikal na hilahin ang plug. Nagpasya ang grupo na pumunta roon at pagkatapos ng ilang oras ng paglalayag ay narating nila ang isang deserted area. Dito nila natagpuan ang walang buhay na katawan ng ilang sundalo at agad na sumugod ang isang kawan ng dinosaur upang umatake sa kanila. Lumaban ang grupo ng buong lakas,
Ngunit sa gitna ng kaguluhan ay nagsimulang mawalan ng katinuan si Logan. Bumaril siya ng maraming beses sa mga nilalang, ngunit sa isang sandali ng desperasyon ay pinatay niya ang kanyang sarili. Ang mga dinosaur ay nagtipon sa paligid niya upang kainin ang kanyang katawan na nagbigay sa natitirang sundalo ng pagkakataon na makatakas. Sa gabi ay narating ng grupo ang harap ng Russian base. Tumawag si Baker kay Jericho upang ipaalam ang kanilang lokasyon at igilit na ipadala ang helicopter para sa kanilang rescue. Nakatago sila sa likod ng mga pader at napansin si Borodin na nakikipag-usap sa kanyang team. Inilarawan ang mga dinosaur bilang kasangkapan upang baguhin ang mundo at baguhin ang daloy ng digmaan. Ngunit tila wala nang sumusuporta sa kanya at si Kuan Yin ay galit na galit sa kanya dahil sa pagdadala ng mga dinosaur sa kanyang lupain. Matapos nito, ay sinimulan ng mga sundalong Amerikano na sumalib sa base, pumatay sa maraming gwardya at naglatag ng explosives sa buong pasilidad. Napalaya rin nila ang ilang rebelde na sundalong Ruso at nahikayat na sumama sa kanilang panig. Sa kasabay nito ay napansin ng ilang sundalong Ruso ang isang baby dinosaur na papalapit at binaril ito hanggang sa mamatay. Ngunit ito ay naging isang malaking pagkakamali dahil agad nitong nakatawag ng pansin sa mga magulang ng dinosaur na mga T-Rex pala. Labis silang nagalit nang makitang pinaslang ang kanilang anak at nagsimulang maghasik ng lagim sa buong pasilidad. Sa gitna ng kaguluhan ay nakita ni Kuan Yin si Miller at nakilala bilang isa sa mga taong sumira sa kanyang baryo. Agad siyang umatake sa kanya habang si Miller ay nagmamadali at humihingi ng tawad. Biglang lumapit ang isang dinosaur kaya nagtago sila sa likod ng isang sasakyan, ngunit hindi pa rin tumigil si Kuan Yin sa pag-atake. Sa huli, muling humingi ng tawad si Miller sa kanyang ginawa at pinagana ang isang bomba na pinatay silang dalawa at tinakot ang mga dinosaur. Samantala, sina Sofia, Baker at ang natitirang grupo ay narating sa laboratory kung saan ang huling test ay nagsimula na at malapit nang magbukas ng isa pang portal ang collider. Ang tanging paraan upang ito'y mapigilan ay putulin ang mga wires at i-deactivate ang makina. Ngunit bago niya magawa ito, ay biglang lumitaw si Borodin at sinubukang pigilan sila. Nasugatan siya ni Baker sa pamamagitan ng pagbaril habang galit na sinipa ni Sofia si Borodin dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pinutol ni Sofia ang wire ng collider kaya nagsara ang mga ilaw sa gusali. Ngunit nang magsindi ang emergency generator ay laking gulat nila nang makita na wala na si Borodin at isang grupo ng mga dinosaur ang pumasok na sa gusali. Naghagis sila ng smoke grenade at nagsimula muling bumara habang si Borodin sa huling desperadong pagtatangka ay sinubukang i-reactivate ang collider. Ngunit agad siyang hinarap ng isang T-Rex at kinagat siya sa loob ng ilang segundo. Nagpatuloy ang kaguluhan habang puno ng galit na dinosaur ang mga koridor na walang paraan para makalabas ang grupo. Ipinahayag ni Sofia na may iba pang exit at pinangunahan sila patungo rito, ngunit sa pagtakas ay nahuli si Eli ng dinosaur. Sinubukang iligtas siya ni Baker, ngunit kinailangan siyang hawiin ng iba dahil wala ng oras upang tumulong. Natagpuan nila ang isang hagdan at sinabi ni Baker sa kanyang mga kasama na unang umakyat habang siya naman ay humahawak sa mga papalapit na nilalang. Sa labas ay dumating si Colonel Jericho at ilang sundalo sa choppers at nang makita nila ang dinosaur ay nagsimula silang nagpapaputok ng walang tigil. Si Baker sa kabilang banda ay patuloy na tumakbo mula sa pasilidad habang naghahagis ng grenade sa likod niya. Biglang hinarap siya ng isang feathered dinosaur, ngunit tumawa si Baker at tinusok ito sa lalamunan.
Sa puntong iyon ay sumabog ang lahat ng explosive sa paligid ng base na nagwasak sa buong lugar pati ang mga nilalang sa paligid. Nasawi rin si Baker habang ang natitirang team ay nakasakay sa chopper sa huling sandali at nakalipad. Sa flight ay sinisi ni Jericho ang Vulture Squad sa pagkawala ng collider na maaaring nakapagpalit ng takbo ng Cold War pabor sa Estados Unidos. Ngulit binalaan siya ni Sofia na tapos na ang pinsala dahil nagsimula ng mag-migrate ng mga dinosaur palabas ng lambak. Pagkatapos ay makikita natin karikap isang grupo ng herbivorous dinosaurs ang naglalakad sa harap ng isang American military base na nagpapahiwatig na malayo pa sa katapusan ang banta. At dito nagtatapos ang pelikula mga karikap. Kung nagustuhan nyo karikap ang movie recap natin ngayon ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli.